Kumpleto na sa bansa ang 87 candidates ng 65th Miss Universe pageant. At sa unang pagkakataon bago ang kompetisyon, nagsama-sama sila ngayong gabi sa Engrandeng Governor's Ball. Live mula sa Pasay City, may report si Athena Imperial. Athena? Tama ka dyan, Jessica. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama-sama ang 87 kandidata ng 2016 Miss Universe pageant dito sa ginaganap na Governor's Ball sa SMX Convention Center. Suot ang kanilang mga evening gown, isa-isang nagrampahan sa red carpet ang mga kandidata mula sa 87 bansa. Ang Governor's Ball ang official event para i-welcome ang mga beauty queen na itinuturing na mga ambassadors of goodwill. Namataan natin sa red carpet sina MJ Lastimosa na beauty queen ng Binibining Pilipinas, Gretchen Barreto, ang pageant expert na si Jonas Gafood na namamahala sa mga events ng Miss Universe dito. Dumating din si ex-president at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Narito rin ang sponsor ng Miss Universe na si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, kasama si Miss Universe Organization President Paula Shugart. At syempre pa, ang 2015 Miss Universe na si Pia Alonzo Wurtzbach. Ayon sa nakuha nating info, Jessica, aabot daw mula 18 to 25,000 pesos per plate ang hapunan sa Governor's Ball. Pero ayon sa mga organizer ay mapupunta naman ito sa mga various charities. Now I really feel that the competition is happening because we're going to see the girls, all of them, and I'm just so proud really because I feel like the Philippines has been a big part of my journey in Miss Universe, and now I get to have my two families come together. Jessica, matapos ang Governor's Ball ngayong gabi ay tutulak naman bukas sa Cebu ang 87 candidates para sa kanilang swimsuit presentation. Jessica? Athena, ano raw ang mangyayari dyan sa Governor's Ball? I suppose all 87 candidates will be presented, ganun ba? Ang nasasabi dito, nagkakaroon ngayon ng speech si Pia Alonzo Wurtzbach at sinasabi niya na behind every sash of the candidates ay may story. So kanya-kanya na yung pasiklaban o presentasyon ng kung anong story man yung pwede nilang isiwalat sa buong mundo bilang representative ng kanilang country. Kanina rin yung kasama nating si Nelson Canlas kasi yung nasa loob sinasabi niya na nagkakaroon na raw ng toast sa loob at hindi pa rin natin kasi matiyak kung sa ngayon, sa kasalukuyan, ano ba yung nangyayari. Pero kung ikukumpara natin ito sa ibang mga pageants, ay siguro nagkakaroon ng pagkakakilanlan na. Kasi ang dami-dami ng mga candidates, 87. So ngayon yung pagkakataon nila para makilala yung isa't isa at may mga dignitaries din at saka mga VIP na nandito. So ito rin yung panahon para makilala nila itong mga personalidad na ito. Jessica? Yung ganyan bang mga events, Athena, kasi alam natin ang judging will happen o yung announcement will happen January 30 pa, no? Pero yung sa mga ganyang event ba, may tulong din ba yan dun sa judging? O kumbaga, pagkakataon din ba ito para magpasiklab na yung mga kandidata at malalaman na rin ba this early kung sino yung mga medyo stand out? Kumbaga yung sinasabi nga ng lahat ng lumaban sa mga international competition, Jessica, lahat ng araw na nasa pre-pageant ka at sa pageant activities mismo, talagang dapat pasabog ka na o bongga ka na doon. So ito na nga, ito yung kauna-unahang kumbaga grandiose event na sama-sama yung mga candidates. So kailangan 100% yung kailangan mong ipakita dito. Kasi Jessica, based on experience din dun sa pageant na sinalihan natin dati, dito sa mga ganitong formal events, nandito na din yung mga judges. Pero hindi alam ng mga candidates na nandito na yung magiging judge sa coronation night. So ito na yung dapat magpakita sila na kung ano yung interest nila pag sila ang kokoronahang Miss Universe at ano yung magiging advocacy nila pag sila ang koronahan. Jessica? Does it matter? Malaking factor ba yung mga damit, yung kulay ng damit, yung cut, yung gaano ka-sexy? Or in the end, it's really the personality ng kandidata? Athena? Jessica, factor yon kasi kunyari sa katulad nating kayumanggi, hindi ako advisable magsuot ng masyadong radiant dahil hindi lulutang yung sarili kong kulay. Meron tayong mga experts na
pwede natin silang pagtanungan kung ano yung mga bagay sa ating kulay. Just for me, ang sabi sa akin nung expert na napagtanungan natin, dati ay red at white. So yung mga Caucasian, siguro may mga kanya-kanya rin nagpapayo sa kanilang mga professionals para kung ano ba yung talaga yung cut at saka ano ba talaga yung color ng gown na lulutang sila. At sa bawat araw, Jessica, believe it or not, ay meron na yung mga nakahandang mga damit at mga kasabay nito na mga accessories at mga shoes para din na mas lumutang talaga yung beauty ng bawat kandidata. Alam natin yung mga nagdaang Miss Universe beauty pageant, parang lamang na lamang yung mga Latina, no? But ngayon na napunta rito in this corner of the world, itong beauty pageant, yung bang mga Asian beauties, mas pansinin ba? May ganyan ba? May parang considered ba o factor ba yung geography ng kung saan idadaos itong pageant? Ganun ba yon, Athena? Base dun sa mga na-interview nating pageant experts, yes, laging napapansin yung mga Latina kasi kung mapapansin natin, very confident talaga sila kahit na hindi sila gumagamit ng English sa pakikipagtalastasan o pagdidiskusyon. Talagang very confident sila na pinapahayag yung kanilang mga saloobin, yung kanilang opinion using Spanish. Pero Jessica, importante din na talagang alam mo din talaga yung sinasabi mo at yes, may interpreter ka. Doon naman sa tinatanong mo na kung pansinin yung mga Asian, may ibang pageant experts na sinasabi nila na ilan lamang yung kukunin na mananalo or na magiging mag-outshine dun sa ibang candidates from the Latin American beauties or Latinas, and then ilan din yung mga Asian beauties. So kumbaga, bibigyan ng pagkakataon yung iba't ibang mga races. May blacks, may Asians, may Caucasian. So hindi naman lahat ibibigay sa Latina yung mga posisyon dito nga sa mga ginaganap na pageants. Jessica? Napag-usapan yung mga Latina na laging merong interpreter. Kasi I think kanina may statement daw si one of the organizers ng Miss Universe na sinabi na ang ating kandidata, si Maxine Medina, may be allowed to have an interpreter. Tama ba yon? Is there any truth to that, Athena? Iko-confirm pa natin yan, Jessica, kung maaaring ang hiram ng interpreters ang ating representative na si Maxine Medina. Pero sa aking palagay, okay lang naman siguro na magkaroon siya ng interpreter at gamitin ng ating sariling language sa Q&A portion. Lalo na kung talagang maipapahayag niya yung kanyang saloobin at opinyon sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino o Tagalog. Jessica? Maraming salamat sa iyong mga expert na insights tungkol sa pageant na talagang tinututukan ng lahat ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi I suppose the whole world. No? Maraming salamat sa iyo, Athena Imperial.